August 21, 1983, pinaslang si Ninoy Aquino sa Manila International Airport. Ang kanyang pagkamatay ay naging hudyat ng maraming demonstrasyon na nagtapos sa pagpapatalsik sa mga Marcos noong 1986. Sino ang mga taong responsable sa mga demonstrasyon at pagpapatalsik sa mga Marcoses? Ang pangunahing organisasyon o grupo na nagsimula nito ay ang mga liberal. The Liberal Party of the Philippines na ngayon ay mga pink na dating mga dilaw. Sila ang naghimok, sila ang gumawa ng aksyon para mapatalsik ang mga Marcos na nagbubuhay hari, reyna, prinsipe at prinsesa sa Malacanang. Ginagastos ang pera ng taong bayan ng walang pakundangan at walang accountability. Ngayon na si Bongbong Marcos na ang Pangulo ng Pilipinas, hindi kaya pwede tayong mag-isip na ginagantihan ng mga Pilipino ng mga Marcos sa kanilang ginawa sa pagpapatalsik sa mga ito? Hindi kaya nakikita ni Marcos yung hirap ngayon ng mga Pilipino at siya'y nakakapagsabi, bakit nyo kami pinalayas? Ngayon, ito ang gagawin ko sa inyo. Hindi kaya binabawi lang ng mga Marcos yung mga nakaw nilang yaman noon na nakuha sa kanila ng gobyerno? At sino ngayon ang nakakaranas ng hirap? Hindi yung mga liberal, hindi yung mga dilaw, hindi yung mga pink, dahil sila ngayon ang kakampi noong kanilang ipinatalsik noong 1986. Sila ngayon yung kakampi sa kanilang pinaghihinalaan na pumatay sa kanilang bayani. Sila ngayon yung nakikinabang doon sa hirap na dinadanas ng mga tao ngayon. Isipin nyo, isang leader ng Liberal Party tumanggap ng 500 million galing sa pamahalaang Marcos. Kapalit nito, ang pananahimik at ang hindi pagpuna sa mga nangyayari sa pamahalaan ngayon. Ito'y aking opinion lamang. Hindi ko kayo pinipilit na ito ay pakinggan. Pero nadarama ko ang hirap ng taong bayan. Nakikita ko na walang nangyayari sa ating bayan. Ito'y pinapabayaan. Malawakan ang korupsyon hindi lang sa DPWH kung hindi halos lahat ng sangay ng ahensya. Tapos, sasabihin natin na maganda ang pamumuhay natin ngayon kaysa sa dati. Kayo po, hindi ko naman kayo mapipilit. Pero ang sa akin lang, yung mga taong dapat parusahan, sila ngayon ang nakikinabang. Ito ngayon yung malungkot na balita dahil alam na ng mga taga Manila na mahigit 15 billion ang inilaan na pondo sa flood control sa 6 na distrito nito. At yung mga paborito nating mga congressman, Chua, Abante, Valerio, abay nakakuha ito ng malalaking tipak ng pondo galing sa flood control. Pero kahit ganun pa karami ang pondong ibinigay sa kanila, bilyon-bilyon din ang baha na dumating sa mga taga Manila. So ngayon ang tanong, magkano
Magkano mga sir ang naibulsa para hindi mapakinabangan ang mga proyektong ito na nagpapahirap ngayon dyan sa Kamaynilaan? Abay, klaro na kaayo. Kaya pala talaga ayaw na ayaw nyo kay Sara Duterte dahil mga manyanyakaw kayong mga hinayupak kayo. Ha? Lahat ng kumakampi kay Marcos ayaw mausig at ayaw panagutan yung kanilang pagnanakaw sa bayan. Kaya ayaw nila ng matinong Pangulo. Pangulo na magtataguyod ng karapatan ng mga tao. Magmamalasakit para sa mga tao. Iintindihin yung mga tao, hindi uunahin ang sarili. Ayaw ninyo yun dahil gusto nyo yung politiko pa-speech lang. Pero sa totoo, wala namang kayong ginagawa talaga para sa tao. Mga hinayupak kayong lahat. Kita-kita tayo sa 2028. Galit na ang tao sa inyo. Nilunod nyo na sa baha, ninakaw nyo pa yung pangontra sa baha. For Marines bumaliktad, Gutesa bumawi na rin. Pero sa kabilang banda, hindi natitinag ang ombudsman sa pagbawi ni Gutesa sa aligasyon ng paghahatid ng pera kay dating Speaker Martin Romualdez. Gumagandang script mga kahasang. So what's next? Ang tanong ngayon, ibig bang sabihin nito mawawala na rin ba ang sinabi ni Pangulong Marcos na malapit nang magsampa ng patong-patong na kaso laban kay Martin Romualdez? O tuloy pa rin? Sabi ko nga dati mga kahasang, hindi pwedeng basta-basta madiin si Martin Romualdez. Bakit? Dahil si Martin ang isa sa mga taong may malaking impluensya sa sistema. At kapag siya mismo ang nagsalita, maraming pangalan ang pwedeng madamay. Panoorin nyo sa last part ng video ang naging statement niya dati. Pero may duda rin ako sa sunod-sunod na pagbawi ng mga testigo, si Gutesa at ang 4 na Marines. Siguro naman panahon na rin para si Martin naman ang bumawi at magsalita. Dapat kasuhan niya sila. So ngayon, saan ka mas naniniwala? Kay BBM? Kay Gutesa at sa 4 na nag-recant? Kay Martin Romualdez? Kay Remulla? O baka naman may mas malalim na political script na hindi pa natin napapansin? Medyo magulo, oo mga kahasang, pero hindi naman tayo nalilito. Dahil habang nagbabago ang mga statement, mas lalong nagiging interesting ang tanong. Ano ba talaga ang buong kwento? POV ko ito, ano naman sa inyo? Hanggang sa susunod, boom 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 boom. Accountability cannot be selective. For months, I chose silence because I believe in our legal system and in the rule of law. But my silence is now being exploited with politically engineered and fabricated narratives. What's even more disturbing, and this is something that cannot be ignored, is that there are emerging indications that certain sectors are attempting to weaponize individuals, including Zaldico, to construct a narrative that serves their own interests. So when the legal processes is being used against me as a political demolition job, then I will have no choice but to defend myself. And I will defend myself fully. I will not allow myself to be turned into the scapegoat so that others who are actually accountable can walk away clean. If this is a political play to push me out and close the story, tarnishing my name and my reputation, then I'm telling everyone now, I will not go quietly and I will not go alone. I will not be the fall guy for other people's corruption. I have been in public life long enough. I have seen enough. I have heard enough. I know many things about this current administration and past administrations as well. And I say this carefully. If this matter is to be handled as a legal issue, then let it be handled legally, soberly, and according to evidence. But if certain people insist on waging this in the court of public opinion, then I will have no choice but to defend myself publicly as well. To the Ombudsman, I say this with full respect. If your office truly believes